Nel, anong partikular na nilalaman sa 2026 budget ang dinesisyon ng i-veto ni Pangulong Marcos at paano matitiyak na ang General Appropriations Act o GAA ay corruption-free? Yes, Monica, abot sa 92.5 billion pesos sa ilalim ng unprogrammed appropriations ang vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang sa mga item na navito ng Pangulo ay ang 6.8 billion pesos na budgetary support sa government-owned or controlled corporations o GOCCs. Gayon din ang local government shares na nagkakahalaga ng 14.6 million pesos. Kasama rin sa vinito ang 4.32 billion pesos para sa Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program o CARS program, insurance sa government assets na 2 billion pesos. Hindi rin kasama sa naaprubahan ang para sa Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement o RACE program. 35 billion pesos para sa Government of the Philippines o GOP counterpart of foreign assisted projects at 43.2 billion pesos na payment sa personal services requirements. Dahil dito, tatlong items na lamang ang natira sa unprogrammed appropriations. Tatlong item na lang ang natira. Support to foreign assisted projects, 97,305 million. Revised AFP modernization program na 50 billion. At risk management program na 3.6 billion. So ito yung natira sa unprogrammed fund. Roughly 150 billion 905 million na more or less katumbas ng unprogrammed fund noong 2019. Hindi naman papayag si Pangulong Marcos na magamit sa mali ang unprogrammed appropriations. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. Ang unprogrammed appropriations ay reserbang pondo ng pamahalaan na hindi kasama sa kabuuang pambansang pondo. Magagamit lamang ito kung mayroong labis na kita ang gobyerno o may mga bagong buwis. Isinailalim naman ni Pangulong Marcos sa conditional approvals ang Quick Response Fund o QRF, engineering and administrative overhead expenses, bayad sa retirement benefits and pensions, capacity development programs at foreign service post. Sa ilalim ng 2026 GAA, ang education sector pa rin ang may pinakamalaking bahagi sa national budget na aabot sa 1.345 trillion pesos. Health sector na may 448.125 billion pesos at agrikultura na may 297.1 billion pesos. Naglaan rin ng 129 billion pesos para sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, kasama na sa pondo ang 60 billion pesos na pinababalik ng Korte Suprema. 1 billion pesos ang nakalaan para sa Zero Balance Billing Program sa mga ospital ng pamahalaan kasama ang local government hospitals. Ayon sa Budget Department, aabot sa 11.8 billion pesos ang kabuuan ng Confidential and Intelligence Funds o CIFs sa pambansang pondo, kung saan 4.5 billion pesos dito ay para sa Office of the President. Ayon kay DBM Acting Secretary Rolando Toledo, sinusunod ng tanggapan ng Pangulo ang panuntunan sa paggamit ng CIF. Well, we just have to follow what is in the joint circular with the DBM and COA, so we have to follow those rules and regulations. That is the basically that we follow in terms of the accountability or accounting of the confidential fund and intelligence fund. Mahigpit namang pinagbabawalan ni Pangulong Marcos ang mga politiko na sumama sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa publiko. Ito ay nakasaad na rin sa probisyon sa 2026 GAA. We will strictly implement the provision on the prohibition of political involvement in the distribution of cash and other forms of financial assistance. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang.
Ang pahayag na ito ng Pangulo ay kasunod na rin ng pangamba ng ilang grupo at personalidad sa budget na inilaan sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAFIP na maaring magamit umano sa patronage politics. Ayon kay Pangulong Marcos, titiyakin niya na hindi mapupunta sa katiwalian ng pondo ng bayan. Kasama ninyo kami sa layunin tiyakin na ang budget ng bayan ay para sa bayan. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Pinabulaan na naman ni ES Recto na may anumang uri ng pork barrel sa 2026 GAA taliwas sa sinasabi ng ilang mambabatas. Yes, sa tingin namin, pork barrel free. Dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Kinilala naman ni Pangulong Marcos na sa pag-aproba ng 2026 GAA, ang 2025 GAA naman ay tinuring na reenacted at nananatiling may bisa at epektibo hanggang January 4, 2026. Inatasan ni PBBM ang DBM na isaalang-alang ang mga gastusing legal na naisagawa sa ilalim ng reenacted budget sa pagbabalangkas sa mga panuntunan sa paglalabas naman ng pondo para sa taon 2026. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuho.